Hello viewers, welcome to my personal vlog. Liz here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video viewers, may isi-share na naman ako sa inyo. Marami akong viewers dito about sa bukol, and nalulungkot talaga ako na i-share sa inyo na meron akong panibagong nakapang bukol. Yung una kong bukol is natunaw na siya, and kahapon lang, as of this recording, July 16, 2024, habang naliligo ako kahapon, nakapa ko yung bukol ko sa ilalim. So, meron na naman po akong panibagong bukol viewers na nalungkot talaga ako. Ang nangyari sa akin, naligo ako kahapon, tapos bigla kong nakapa yung aking bukol na medyo may kalakihan na siya. So, yung mga viewers ko lately, yung mga viewers ko nung mga nakaraang taon na nakasubaybay sa akin sa aking bukol journey, alam nila na may bukol ako. So, ito yung boobs ko na may bukol. Yung bukol kong una dito. Dito tumubo and natunaw na siya. Completely wala na siya. So, ngayon yung panibago kong bukol, dito naman siya tumubo. Dito. Sa may spring ng bra. Yung dinadaanan ng spring ng bra, dyan siya tumubo viewers. So, kahapon nung nakapa ko yung aking bukol, natakot talaga ako. Pasensya na kayo, hindi ako nakapagsuklay pa. Kahapon natakot talaga ako pagkapa ko ng aking bukol, parang uminit yung katawan ko, tas ang dami kong mga kung ano-anong iniisip. Sabi ko, Diyos ko, bakit meron ulit na panibagong bukol? Kakawala lang nung isa, tas kasi naging kampante na ako sa sarili ko na wala na talaga akong bukol, hindi na ako magkabukol ulit kasi parang healthy living na naman na ako. So, yun na nga, kahapon pagkatapos yung maligo, humiga ako at saka chine-check ko. So, pag-check ko talaga, meron talagang bukol, and nakakalungkot kasi medyo malaki na siya. So, yung kalakihan niya is para siyang maliit sa jawline na medyo palapad. So, para siyang fats, pero bukol talaga siya kasi pabilog siya. Parang pabilog na flat. So, nalulungkot talaga ako. Bakit ulit mayroon akong bukol? Bakit ulit mayroong panibagong bukol na tumubo sa akin? So, yun yung nalulungkot talaga ako. Ang dami kong iniisip na naku, baka ito na yung time na magpa-opera ako. Yung mga ganun ba, ang daming nagpapasok sa isip ko. So, ayun. Ginawan ko lang din ng vlog para maalala ko kung anong day ko nakapa yung aking bukol. Kasi of course, sinabi ko sa asawa ko, sabi sa akin ng asawa ko, magpa-check up ka dyan. So, sabi ko, i-ano ko lang muna, i-observe ko lang muna. Magtatanong kayo, bakit ulit may tumubong bukol sa akin? Umiinom naman ako ng yung gamot nga na iniinom kong fish oil. Honestly talaga, nung pagkawala talaga ng aking first bukol, viewers, medyo natigil na din ako kasi sa pag-iinom. Yung pag-iinom ko ng aking fish oil is hindi na siya kagaya ng dati na may bukol pa ako na umiinom ako morning tsaka afternoon, na parang ano talaga, mandatory talaga ako umiinom everyday. Since na nawala na yung aking bukol, parang yung pag-inom ko na din ng aking fish oil is kung kailan ko lang maalala, yun lang din ako nainom. So hindi ko na mandatory yung self ko na iinom talaga everyday. So na ano din ako, parang nagsisi din ako, bakit kung saan pa yung nawala yung bukol ko, bakit hindi ako uminom ng fish oil lagi. Sana hindi na siya tumubo yung pangalawa ko ang bukol. Diba, yung bukol ko pangalawa, nito lang talaga to tumubo viewers. Kasi nung April tsaka May, umuwi ako ng Pilipinas. So, kakabalik ko lang ng Hong Kong nung June. At ito nga July 16, nakapako na meron akong bukol. So, panigurado ako doon, time na nasa Pilipinas ako, is wala ba akong bukol? Kasi tinanong ako ng asawa ko, sabi ng asawa ko sa akin, natunaw ba talaga yung bukol mo? Wala na ba talaga? So, sabi ko, wala na. O, tingnan mo. So, kinapa ko pa yung boobs ko, wala na talaga. Hindi ko nakapa yung kinapa ko yung buong boobs ko, pero wala akong nakapang bukol na sa ilalim. So, yung sa tingin ko, tumubo yung aking bukol, dito lang talagang July. So, napaisip ako, bakit ba tumubo ulit yung bukol? Dahil umuwi ako sa Pilipinas, and then yung mga kinakain ko doon unhealthy. Ang dami kong iniisip talaga viewers. At the same time, natakot din ako kasi yung bukol ko medyo malaki na nga. So, based sa experience ko dati, yung bukol ko ang bilis lumaki. Yung una kong bukol dati na ang bilis talaga niyang lumaki. Ito malaki na siya dahil naligo ako, nakapa ko siya. Malaki yung boobs ko. Malaki talaga yung boobs ko. So, pagligo ko, nakapa ko na siya viewers. So, it means malaki na talaga siya. So, parang nabahala ako. Sabi ko, Diyos ko, wala pa namang gamot dito na gaya ng
gamot na iniinom ko. Yung pag-inom ko ng fish oil kasi parang pangmatagalan kasi yun. Nakikita mo yung effect na matunaw siya pangmatagalan. Pero yung serapeptase na nireseta sa akin ng doktor dati is makikita mo talaga agad-agad na kahit isang week ka pa lang nagiinom na ano na siya, na may improvement talaga na nawala yung bukol mo. So, good thing na lang na yung, meron akong kakilala dito na kasabayan ko sa agency na taga Davao. Uuwi siya ng Pilipinas this July. So, naisip ko lang na pakiusapan ko siya na kung pwede ako magpadala ng gamot sa kanya. So, kailangan ko ulit uminom ng serapeptase na gamot na nireseta sa akin ng doktor sa una kong bukol for 2 months. So, magpabibili ako sa kanya ng gamot for 2 months para ma-stop lang yung paglaki. Kasi yun yung ginawa ko dati sa una kong bukol. Nakainom ako ng gamot. Kasi yung bukol kong una is, ang bilis niya ding lumaki. So, start nung uminom ako ng serapeptase, natigil yung paglaki niya at tsaka paunti-unti siyang parang naninipis siya. Numinipis. Pero, yun na nga, hindi ako nang-continue ng gamot dahil nandito na ako sa abroad. Yung iniinom ko is yung fish oil na hanggang sa natunaw. So, yun din yung gagawin ko na kung papayag siya, sana naman papayag siya. Bibili lang ako ng gamot, as ipa-LBC ko lang ipapadala sa kanya. Kasi, marami sa aking mga viewers dito na hindi nga nila mahanap yung gamot na binareseta sa akin. Hindi ko din alam kung bakit, pero sa amin talaga nakakabili ako. Marami naman mga nag-comment na mga viewers ko na mayroong mga bukol na yun din yung nireseta sa kanila, yung serapeptase din para sa kanilang mga bukol, which is nakakabili din sila. Iwan ko lang sa iba bakit hindi nyo mahanap yung gamot na yun. So, good thing talaga na meron akong ginawang vlog dito sa YouTube. Kasi yung mga reseta ko sa gamot na nireseta ng doktor sa akin, tinapon ko na kasi matagal na at saka nawala na yung bukol kong una. Tapos yung mga itsura ng gamot din, wala na akong natabi dati kasi may natabi pa ako yung lagayan. I mean yung sisidlan ng gamot na nainom ko, tinago ko pa kasi sabi ko pag naghanap ulit ako bibili, ito yung ipapakita ko. Since na natunaw na yung first bukol ko nga, tinapon ko na. So good thing na meron akong na-upload dito sa YouTube na sabi ko ay nandito ito pala, ito yung ipapakita ko pag bibili ako. Kasi minsan kasi parang nahirapan maghanap yung mga pharmacies kung anong, ang daming kasing mga brand ng ng mga gamot. So good thing talaga yung decision ko na nag-upload ko dito sa YouTube dahil yun din yung ipapakita ko yung nandito sa YouTube na pinost ko na gamot. So hoping lang talaga ako na mawala tong isang bukol na to dahil nag-worry talaga ako. Ngayon okay pa naman siya kasi wala pa naman akong kirot na nararamdaman or kung ano man, parang wala lang pero nandyan siya. So ina-avoid ko yung self ko na itatouch kasi parang tsaka minsan din parang ang dami, parang kagaya kanyang umaga feeling ko kumikirot pero feeling ko din baka sa isip ko lang kasi masyado ako nag-iisip na masyado akong namumblema, oy bakit ba bumalik tong bukol na ito, yung mga ganon. So nakakalungkot talaga. Kahit na pala hindi ka pala talaga safe, kahit na natunaw na yung bukol mo, may tendency pa talaga na tutubo ulit. So hindi ko alam kung anong reason. Yung fish oil na iniinom ko, nagbabalak pa naman ako na hindi na iinom kasi nga ang laki nung ininom ko for 2 years. So 400 capsule yun, so naubos na. Ngayon medyo may kamahalan na din yung fish oil, nasa 1,500 na yung isang ganun. So sabi ko ay iinom na ulit ako ng iba pang mga vitamins like vitamin E, mga ganon. So ayoko na ng fish oil kasi ang tagal kong umiinom ng fish oil. Pero since nga natumubo yung aking bukol na pangalawa, sabi ko Diyos ko, kailangan ko talagang uminom ng fish oil ulit. Kasi kailangan tong mawala. Yung status ng bukol ko para siyang fats na nasa loob ng ano ba yun? Nasa loob ng boobs. Hindi, yung una ko kasi bukol parang nakakapit doon sa ugat, ay ano ba yun, nakakapit doon sa ilalim tsaka nagbo-move. Ito naman para siyang fats na nakasama sa soft ng pero bukol siya kasi matigas, hindi, bukol siya kasi pabilog siya at tsaka nagbo-move. So kakalungkot. Tapos isinare ko sa kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko, yung akin nga nagpa-opera ako tapos ngayon pinoproblema ko din kasi bumalik. Sabi ko, ano bang nangyari sa atin, bakit nagkaganito? Ay, pero sige lang, laban lang tayo, wala tayong magagawa kasi nandito na. So,
hahanap lang tayo ng solution. And this is all for today. Mag-a-update din ako kung anong mga update ko sa aking bukol, kung anong ginawa ko sa aking pangalawang bukol. Sana lang hindi lang siya kumirot, kasi pag kumikirot na kasi siya, yun yung time na kasi na problema ka na, kung ano-ano nang naiisip mong masama. Pero as much as nandyan yung bukol na hindi naman siya kumikirot at hindi mo naman siya na-feel, parang medyo okay lang din naman. Sana nga lang kasi siyempre nandito ako sa abroad, nagtatrabaho ako, in case nasasakit siya sa gabal talaga sa aking work. So, thank you for watching, viewers, and sa mga may bukol dyan, sana maging okay kayo at sana matunaw na nga lahat ng ating mga bukol sa katawan.